Hello, what's up guys? Welcome back to Good Work Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time we're gonna talk about Hindi Kasi Markado Bungo featuring Death School. Ito nga pala ay requested ng makapangyarihang kid. Maraming salamat sa link. At pagkatapos ng ginawa natin ng Kayangwan, nandito na tayo ngayon at nagbabalik at makarami tayo guys. Pero bago ang lahat, kung bago ka lang rito, huwag nyo kalimutan i-like, i-share yung video, mag-comment na rin kayo sa napanood nyo. Di sa akin, kundi sa napanood nyo. Para tingnan natin kung magkaparehas tayo ng naiisip. Ganun pa man guys. Maraming salamat sa inyo guys. At gawin na natin para makarami tayo. Bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer here in California. I'm an audio engineer and at the same time, I'm a master hypnotherapist. I'm an NLP master practitioner. Gawin natin guys. Hindi Kasi Markado Bungo featuring Death School. Alright. You know, I'm very proud with this crew, man. You know, galing sa kanila yung mga favorite ko rin ng mga artists, you know. Kid, Pedro, Carlo, you know. And to be honest, hindi pa natin alam yung iba, di ba? You know, marami pa silang mga membro na hindi pa nagpapakita ang gilas and hopefully na magsama-sama sila sa isang track, you know? Kasi yung mga taste nila sa musika, taste ko din. Tuloy natin. Bago sa akin si Death School. Bago yan. Woo! Damn! Utang ina, men. Medyo delikado ako dito. Delikado ako dito, kid. Di ako pwede mag-ano rito. Delikado ako dito, kid. Kinorner mo naman ako dito, kid. Hindi na ako masyadong mag-explain dyan, guys. Kasi self-explanatory naman yan, guys. Masyado na, nabigla naman ako dito. Di, ang hirap pag magsasalita pa ako dyan sa ganyan, eh. Guys, eto na lang gusto kong sabihin sa inyo, lalo na sa mga taong gumagamit ng pangalan nila. Gustong iparating sa inyo na pinagmamasdan kayo at nakikita nila kayo. 'Di ba? Kasi yung action ninyo, hindi tumutugma sa action ng mga lihitimo na tinitingala ninyo. Yun lang yun. 'Di ba? Yun lang yun. Ayoko na masyadong marami pang pakara. Yan na yan. Kasi puro kapekian, kuya kayo ng kuya. Pero yung tinitingala ninyo, tignan ninyo yung behavior nila sa personal, kung nakakasama nyo man. At yung behavior nila sa social media, tignan ninyo. 'Di ba? Kung kagaya nyo ba sila. Kung ano ba yung mga pinopost nila, ano ba yung mga, guys. Yan na yan, self-explanatory yan. 'Di ba? Shit, man. Masyadong mabigat yan, na-push ako sa corner dyan. Man. Ayoko kasi sa akin manggaling yung mga salita niyan eh. Alam mo naman yung, 'di ba? Kasi I mean, di nyo nakikita, hindi ako nag-unfollow ng mga paborito kong artist, especially sa Facebook. Minsan lang ako mag-share kasi guys eh. Minsan lang rin ako mag-open ng FB, pero yung Messenger ko laging active yan. Business mindset ako sa Messenger. Lagi ako nagre-reply. Mabilis ako mag-reply. Ganon pag mga business-minded. Hindi kami nakakamiss ng message. Hindi ako nakakamiss ng message. Pag siya, babasahin ko agad yan, titingnan ko. Kasi importante lahat ng message sa akin eh. Importante yun eh. Lahat eh. 'Di ba? Ganon ako ka-approachable. Mabilis akong kumuha ng mensahe, hindi ko paaabutin yan. Hindi ko isisihin lang basta, lahat titingnan ko lahat. I-make sure ko na makuha ko lahat. Kasi ganon yan eh. Once na meron ka ng kilalang business-minded din, makikita mo yun. May kailangan ako, boom. You know, shake hand, okay, you know, business is done. Deal, ganon kabilis. Yung business deal. Dito rin mabilis lang mag-ano. At yan si Kid, pansinin ninyo, gusto kong ipaalala sa inyo to. Kasagsagan ng 2002-2003. Ang mga post niyan. Si Kid. Lagi niya sinasabi, nakikita niya kayo na nagmamasid-masid lang, masid-masidgang lang siya kasi nakikita niya yun eh. Kahit yung mga nagko-comment, nagla-like, kilala niya yun lahat. Kilala niya yun. I mean, ngayon may project silang ganyan, di na-push naman ako sa kasi parang kailangan ko pang i-explain to, 'di ba? Self-explanatory 'yan. O di ba burned, 'di ba? Paano pa i-explain 'yon? Ang gustong iparating sa inyo, nakikilala nila kayo, yung mga traidor at mga plastic, peke na gumagamit sa pangalan nila, nakikiangkas, 'di ba? Yun, 'di ba? Tapos sa akin pa manggagaling, i-explain ko pa sa inyo. 'Di ba ang sakit nun? 'Di ba? Dinapush pa ako sa corner nun. 'Di ba? Na parang anong karapatan ko magsalita. 'Di ba? Parang gano'n.
'Di ba? Wala yung reaction eh. Ang ginagawa nila, meron silang reaction, meron silang musika rito, hinahatid ko lang yung mensahe. Especially sa mga bobo, mga tanga, na hindi magets yun. Di maunawaan. Mahina utak. Kailangan marami pang example. Mabigat yan. Mabigat yung mensahe nila dito. Mabigat masyado yung mensahe nila dito. Kasi patama to sa mga taong nakapaligid sa kanila. 'Di ba? Na pinipilit silang maging close, feeling close, na binibigyan pa ng oras, nag-i-invest ng time, kaka-comment, kaka-like sa mga post nila, 'di ba? Para makuha yung atensyon, at pag nakuha na nila yung atensyon, feeling nila parte na sila ng bagay na 'yon. 'Di ba? Na para silang ilaw, na pag nakahawak sila ng light, akala nila nakakuha na rin sila ng enerhiya. Na meron na rin silang karapatan, na feeling nila, na meron na silang backup at kaalyado na mabibigat at lehitimo. Hindi ganun yun. Meron pa din kahit lehitimo na sila, hindi pa rin sila kinikilala. Di ba? Explain nyo sa akin yan. Di ba? At alam nila yun, at alam nyo rin yun, at alam din ng ibang kupunan yun. Di ba? Sa ibang kupunan may ganun din. Di ba? Ganun yun, tuloy natin. Alamin mo ang batas. Alamin mo. Facts. Alamin mo yung batas, man. Matuto ka magsuri. Tignan mo mabuti. Yung batas. Yung batas yun yung parang sinasabi na tignan mo galawan namin. Kung talagang sinusuportahan mo kami, yung moves namin, gayahin mo. Diba? Yung behavior namin, gayahin mo. Ma-inspired ka sa ginagawa namin. Diba? Hindi yung puro negative yung pinopost mo, ginagawa mo. Diba? Yun eh. Kasi once na meron kang sinasabi mo na idol, tinitingala mo, kailangan mong sundan yun. Diba? Sabi mo eh. Tignan mo, anong lumalabas? Ang lumalabas ngayon, kinukuya-kuya mo sila. Kunyari tinitingala mo sila, yung pala, ginagamit mo lang. 'Di ba? Makausap mo, 'di ba? Maka-body-body mo, nag-i-invest ka ng time para maging ka-close mo sila. 'Di ba? At pag naging ka-close mo sila, ano mangyayari? Pakiramdam mo, bilong ka na doon. Akala mo legit ka na rin, pero hindi ganoon 'yun. Nakita kasi nila 'yun, 'di ba? Tuloy natin. Woo! Damn! Sumigaw ka man na kuya, wala sayong tatanggap. Facts! Putang sakit naman nun. Facts! Kasi yung buong akala mo, parte ka na eh. Kasi sigaw mo ng kuya, hindi ka na ina-acknowledge. Hindi ka kinikilala. Diba? Ang bigat nun. Ang sakit nun. Diba? Shoutout nga pala kay Drew. Ang bigat naman, guys. Ano ko dito, guys. Dadami haters ko dito kasi baka isipin na sa akin galing yung mensahe nyo. Diba? Yun. Masasabon ako dito. 'Di ba? Hindi galing sa kanya mensahe, galing sa Markadong Bungo featuring Death School. Putang ina 'yan. Men, sabog, sunog. Laki ang bagay nito, guys. Para nyo naman akong tinulak sa ano nito, guys. Hirap naman ng ganito. Kasi parang sa akin manggagaling yung gusto nyong sabihin. Wala naman kinalaman eh. Reactionist lang ako, guys. Nagre-react lang ako. Wala. Reactionist lang talaga ako, guys. May hirap naman yan. Pinagpapawisan ako. Nag-hold back ako sa gusto kong sabihin kasi, man, facts, bro. Medyo masakit kasi ito, guys eh. Medyo masakit to. Ewan ko. Ay, nako. Tuloy nga natin. Sinasabi sa Markado Bungo, hindi kasi sila naging Markado Bungo. Sinasabi sa Markado Bungo, aba na kuya, wala sa'yo tatanggap. Woo! Sinasabi sa Markado Bungo, hindi kasi sila naging Markado Bungo. Woo! Lumakas palalo ang Markado Bungo, kasi puyero palaban ako si Totoy Bungo. Totoy Bungo? Putang ina. Biruin mo, ngayon ko lang narinig yan si Totoy Bungo. Putang ina yan. Shit. Tangina, may ganyan pala silang miyembro. Isipin nyo, Totoy Bungo pa lang yun. Ang dami nila, puking inang yan. Kaya guys, napamura ako dito, guys.
Mahirap tong ano, request ni Kid. Mahirap to. Medyo ayaw kasi sa akin naman galing. Kasi alam niyo naman marami rin akong mga haters eh. Nalalabas, parang akala nila sinasabon ko sila. Hindi galing sa akin, no? Totoy Bungo nagsabi. Ay, nako. Yeah. Hirap ng ganito, guys. Ako yung na iipit. Tuloy natin. Woo! Damn! Woo! Woo! Facts! Putang ina. Facts, facts, facts! Shit! Damn! Masakit tong sinasabi nito, man. Ayoko na lang mag-say. Ay, nako. Ayoko na lang mag-say. Harap-harapan. Kala hindi kayo malalaman. Man. So, mahirap din to. Mahirap magsalita dito, guys. Mahirap magsalita, guys. Ay, nako. Markadong Bungo. Kakalabas lang. 10 hours ago. Nanununog ng ano. Guys! Nagka-quality control sila. Nagbibigay sila ng warning sa loob mismo. Paglilinis yan eh. Ginagawa nila eh. Binibigyan nila ng warning. Babala. 'Di ba? Binibigyan niya paglilinis sa loob mismo, internal cleaning yung ginagawa nila. 'Di ba? Oh. Markadong Bungo, guys. Itim na katipunero. Kumbaga nakita nila ang dami ng problema, ang dami ng issue, marami na kami nakikita. 'Di ba? May virus sa loob, kumakalat. May kumakalat na virus sa loob. 'Di ba? Nagdadala ng pangalan, gumagamit ng pangalan. Kumukuya, tumatawag ng kuya. Oh, 'di ba? Oh, ginagamit sila, tinitingala sila. Kuno, 'di ba? Para maging ka-close sila, nag-i-invest ng time sa kanila. Pero ano? Nasaan? Yung galawan nila at yung galawan ng kumukuya hindi nagtutugma kasi bakit ginagamit lang sila. 'Di ba? Kung tinitingala mo kami, tingnan mo yung galawan namin, yung movement namin. Oh, 'di ba? Eh kahit tumawag kang kuya, wala makikinig sa'yo. 'Di ba? Kasi tinitignan nila eh. Oh, kilala nila yung mga tumitingin sa kanila. Kilala nila. 'Di ba? Yun lang yun. Tinitignan kayo, pinagmamasdan kayo. 'Di ba? Tuloy tayo. Woo! Meron pa silang ano, kill off. Man. Meron pa silang tawag dito, yung pang-hype na ano. Shit, man. Tuloy natin. Kid Bungo, si Kid Bungo, 'di ba? Shit, man. Masyadong mabigat 'yun. Kasi nga napapansin kayo, guys eh. You gotta be careful, guys. Isipin ninyo, ayan may paglilinis sa loob ninyo, internal cleaning yung ginagawa nila. 'Di ba? Nakikita nila na may virus at sinasabi nila dito na nakikita namin kayo. Nakikita nila kayo. Yun yung sinasabi nila. Hindi galing sa akin, guys ha. Huwag niyo akong atakihin. Sa kanila galing. 'Di ba? Oh. May internal cleaning na nangyayari. Nakikita kayo, pinapahinggan kayo, nakikita namin kayo. Hindi kayo dinidirekta, hindi kayo dinuduro, pero nakikita kayo. 'Di ba? Once na pinakinggan niyo yan, tatama yun sa inyo, hindi niyo pa yun nakikita. Hindi niyo pa yun mararamdaman sa ngayon, pero kayo yun. Tinatamaan na kayo nun. 'Di ba? Oh. Kaakuyan ninyo. 'Di ba? Mahirap kasi pag sa akin manggagaling, guys eh. Marami ako nakikitang ganyan.
Bro, makikita ko lang kitang ganyan. Dami. Tuloy natin. It's a nuka motherfucking beat, you ain't shit. A legalist spitting a wash. When the spit's a nuka motherfucking beat, you ain't shit. A legalist spitting a wash. I ain't fit. My voice is going to electric as spit. We ain't gonna the motherfucking spit. In the hood of the motherfucking day. Vibes in the mode till the naka-elevate. You Damn! in my crew kasi puro ka lang hate. Right, you want Man, shit, man. Puro ka lang hate, sabi niyang ganun, no? ka-elevate. You in my crew kasi puro ka lang hate. Woo! Want shoots kasi puro kami great. Damn! Sky's the limit. When the clips are hit. Damn! Gusto ko rin can feel it. Bawal ka na dito ayaw back. Magulang sinasabi sa Man, shit. Yan, binibigyan na kayo ng warning na. Guys. Man, nagmumultis pa siya dun, guys. In English pa kayo, guys. Man. Ayaw nila ng mga ganyan kasi. Ayaw nila ng mga puro man. Makikita ninyo, guys. Sana makita ninyo yung gusto nang sabihin. Kasi, ayoko rin magsalita eh. Parang ayoko, self-explanatory na yan. Self-explanatory na yan, guys. Kailangan nyong intindihin kung ano yung sinasabi nila dito. when the clips are hit. Gusto ko rin can feel it. Bawal ka na dito ayaw back. Magulang sinasabi sa markadong bungo. Hindi ka kasi markadong bungo. Napakalakas na markadong bungo. Tangina kasi may karding bordado. Kamusta na ang mga chong na Tangina, carding bordado. Tatlo pa lang yan, man. Galing din pala to si Carding Bordado. Putang nag-i-English pa, tapos nagmumultis din. Tuloy natin. Bro, mo tatlo pa lang yan. Dami nila. Tuloy natin. Uwi na sa bangungot ang inyong pag-idlip. Puro kasilip, puro lakihip. Panay ang birat, di makaiyak. Puro singit, panay ang birit. Yun ang sabi niyang ganito. Maraming ganyan. Kasilip, puro lakihip. Puro kasilip, sabi niyang ganito. Anong inak na uwi na sa bangungot ang inyong pag-idlip. Puro kasilip, puro lakihip. Panay ang birat, di makaiyak. Puro lang init. Puro lang birit. Puro kayo ngayaw kayo ng ngayaw, pero wala namang ginagawa sa sarili ninyo. Sa letra sa akap niya nag-umaster. Hindi nyo ba tandapan nung simula? Usapan dito, puro busa ang alay na bira. Puro kayo tangina, ngayon sumakabila. Ngayon putol na ang pangarap nyo na maging isa. Sa amin, di nyo akalain na amoy ko ang madalian nyo na hangarin. Mga nakitira, kunyari sila ay galit. Pero sa bawat tulong ang gusto ay may kapalit. Damn! Sa bawat tulong gusto ay may kapalit. Diba? Shit, man. Facts. Facts. Man. Shit, bro. Ay, markado mo kasi hindi kasi markadong bungo. Yung pala yun. Hindi ka kasi markadong bungo. Kaya pa shit. Markadong bungo. Markadong punga. Alam ko na kung bakit naghihinanakit ang mga Teka lang, sino yun? Sino to? Man, shit. May pangarap kayo. Ito dito naman yung mga mga naiinip. Amoy ko ang madalian nyo na hangarin. Shit! Woo! Dubungo, hindi kasi. Damn, sino to? Man, ba't niya binigay yung pangalan niya dito? Alam ko na kung bakit naghihinanakit ang mga putang inang yan.
Si Cardo. Ang bato ng bungo, Cardo. Damn. Alam nyo naman na ako'y may psycho. Naloko-loko ko nga ako si Cardo. What the fuck? Ako ang pangbato ng bungo. Woo! Ako pero putang ina may tira. Huwag ka lang umibig, baka putulin ko yung dila. Damn! Nampas lupan ako ng Man, dude, bro. Package silang lahat dito, man. Shit, man. Like, they have everybody. They have everybody, guys. Tangay na. Shit. At tingin, isa to sa pinaka the best na grupo na nakuha ng Donggala, guys. Ang isa sa mga hindi ko makakalimutang grupo sa Donggalo, Salbakuta, Cruzada, Rasa Manas. Man, Rasa Manas is one of my favorite, man. Yung unang sa totoo lang guys, yung unang-una kong nakita yung Rasa Manas, yung pag-promote ni Kuya Drew ng album nila doon sa PBA. Nakaganon si Kuya Drew, tapos sabi niya yung Rasa Manas, sabi niya, oh, check it out, Rasa Manas. Tapos pinakinggan, play na yung Rasa Manas, pansinin mo naman ako, tingnan mo, shit, bounce na bounce ako, bumili kagad ako ng tape kinabukasan nun. Bumili ako ng tape. Meron kasing tape sa Divisoria, Rasa Manas. Tanga na, wala. Bila ka isang linggo. Kasi inaano pa nila, nire-record pa nila sa tape. Tanga na yun, meron ako Rasa Manas. Yeah. Ganda naman. Yung pansinin mo naman talaga ako, yun, maganda rin yun eh. Parang yun yung pinanglaban nila doon sa Stupid Love ng Salbakuta eh. Talagang napaka-powerful lang talagang Salbakuta back in the day. Man, shit. Golden days, bro. Fucking amazing. Yung sa sobrang init at lakas, ang dami naglalabas ng magagaling na artist talaga. Yeah. Ganda rin, na-appreciate ko talaga. Unbelievable, guys. Tuloy natin. sakain. Pagkat sa talent, Yung maganda rin yung Cruzado, tumatak yung trip to the morgue nila sa akin. Putsang, shit. Pati, ang dami kong guys, ang dami kong pinakinggan dati. Kahit ayawan ko, shit. Dream ko rin magkaroon ng album dati noon 2002. Kasi kasagsagan ng 2002, nag-aano kay sa rap battle ako parang freestyle. Kasama ko yung tropa ko. So 2002, 2001 yata, first year high school ako, nagre-record kami sa restroom ng sa may San Juan National High School. Tapos pagdating namin sa room, may pasok na kami. Tapos yung teacher namin sa MAPE, binato kami ng ng eraser. Kasi nagre-record kami, wala akong pakialam kahit sa tapat siya Nagre-record sa Walkman kami nagre-record kasi hindi namin nakalain na pwede pala mag-record doon. So shoutout nga pala sa best friend ko si Rainer Harabese. So yeah, nagre-record kami, nagre-record kami. Ay, hindi pala, yung first year. Sa second year high school pala si Edwin Ormilio. Shoutout nga pala kay Edwin Ormilio. Man, this freaking guy, man. Lahat ng album na gusto ko, meron siya. Shit. Ako pinapakinggan ko lang yun dati sa radyo. Hinihintay ko pa sa radyo. O kaya pumunta ako sa Recto. Sa Recto kasi may bilihan dun sa gilid, guys. May bilihan sa gilid. Di ba? Nung high school kasi ako, guys, hindi ko naman pagkakailayan talaga. Nagrarap ako, tsaka nagbabanda Kasi pinagsama talaga Hindi naman pagkakaya pero hindi ko naman sinasabi na kasi pina-follow ko lang naman kung ano yung in dati. Wala namang problema dun guys. Kaya lang syempre, hindi sa iba hindi yun maganda dahil parang hindi ako solidong hip hop. Nung panahon na yun, meron tayong Android tapos sumisikat din yung gawa ni Francis. So Cold Summer Nights niya tumatak sa akin. Cold Summer Nights. Yung mga ganun, sabi ko, galing naman, pati yung kaleidoscope niya. So, parang shit, parang gusto ko na rin mag-ganon. Gawa ng banda, tumutugtog kami. Pero, dati, nung nagpe-perform kami ng high school, nung second year high school ako, 2002 na yun, 2002, 2001, nagre-record, di naman umubra. 2002, nagkaroon na, kasi kasagsagan na Mabilis na, lumabas na rin sila Glock9, sila Denmark. Tapos, dun na, nag-create ako at saka yung best friend ko si Edwin. So, rap duo kami. Yung parang talent show dun sa school namin. Ang unang rap namin, binili namin yung Boom Bap na CD doon sa sa Recto sa Isitan. Kasi sa likod nun, parang may CD. So, bumili kami doon. Ako bumili, tapos pinarinig ko sa kanya. Tapos, ang ginawa namin, yung stacking ng mga babae, guys,
ginupit namin yun, tas pinasok namin sa mukha namin, so nakastacking yung mukha namin, hindi kami may kilala. Tapos yung polo namin, kulay puti, tas kaki na pantalon. Tapos ang laki ng polo namin, grab kami ganun, tapos nagtitinginan yung mga tao, kasi parang first time nilang makakita ng live na ganun eh. Tapos yung ano pa, yung rap ko pa noon, ano lang talaga, sobrang basic lang eh. No? Yung, ba tawag yung mga kanta namin, shit. Yung kapatid ko kasi, yung bunso namin kapatid, kabisado niya lahat ng rap ko simula ng umpisa guys eh. Kasi, di naman, pero, syempre, mga kapatid mo, big fan din sa'yo. Kasi nakikita nila, nagpe-perform ako sa stage. Hanggang mag-college ako, men. Sa Mindiola, nag-rap ako. Kasama ko na si, yung bagong miyembro ng Gasera, yung rapper. Makakit pa kami ng stage, paupo-upo pa ako ng stage. Nakaputing t-shirt, pagbaba, naging black. Naging black na t-shirt kasi nga, kakatakot eh. Meron kasi mga police guys na naka-civilian. Putsang na magugulat ka na lang. Isa sa mga kasama namin, lalaki, babae, bigla na lang pinosasan, tinakpan yung mata, parang gano'n, pinasok sa van, takbuhan kami kagad lahat. Parang gano'n. May gano'n talagang nangyari guys. Hindi nyo kasi, medyo iba yung era namin talaga dati. Ngayon, napakaswerte ng mga tao ngayon. Diba? Kaya, tuloy na. Sorry guys, napakwento ko. Sinira ko lang naman. Tuloy natin. Man, this guy, bro, man. Shit, pag na-maximize ng markadong bungo, yung nila, potential nila, makita nila kung gaano sila ka-importante at gaano ka-influential sila, basta marami, yung potential nila napakataas guys eh. May rapper sila, may singer sila, anytime pwede sila maggawa ng rap na may hook eh. Kailangan lang nila yung time na kasi syempre adult na tayo. Lahat tayo may trabaho, 'di ba? Pag nabigyan lang sila ng pagkakataon magkaroon ng break, guys, I promise you guys. Kompleto sa Ricardo sila, may rapper, may singer. And sa dami ng miyembro nila, guys, hindi sila mauubusan. Kasi ang hirap gumawa ng isang kanta eh. Kung tagi-isang verse lang sila, isang verse ka. So Ricardo Bungo mag-hooks. Putsang unlimited. Yung musika na pwede nilang ibigay, guys. Unlimited. Salbakuta nga, ang daming kakanta eh. 3 lang sila, ito pa kayang Markadong Bungo. Ang dami talaga nila. Putsang halos lahat may tira. Ang hirap nun. Mahirap may pagsabayan sa ganyan. Panahon ng sakain, pagkat sa talent ko wala nang pumapansin. Damn! Maraming kasalanan kung walang improvement. Sa ating paaralan wala kayong assignment. Woo! Kayo naman nagtampo at bumaklas. Hindi ko akalaing idol nyo si Judas. Piano, gusto ko matuto mag-rap. Damn. Judas, sino kaya yun? Ayaw ko na lang magsabi doon. Diba? Idol nyo pala daw yun eh. Yung bumaklas. Ano tayo doon? Nasaan tayo doon? Iba na, di ba? Damn! Piano, gusto ko matuto mag-rap. Piano Bungo. Tulungan mo naman ako sa aking pangarap. Piano, okay na ba tong verse ko? Matinding para na ba mailalaglag ko? Hoy! O ayan ang mga bala. Tuturuan ko kayo tapos magtatraidor kay kuya. Mga putang ina nyo, walang utang na. Tangina, shit! Piano Bungo. In-expose niya kung sino man yun. Nagpapaturo, nagpapatulong, nagpapacheck. At the end of the day, mga tatraidor. Diba? Putang ina, ayoko sa mga traidor eh. Guys, kilala niyo ako guys. Sinasabi ko palagi, hindi niyo ba ako nakikilala? Pag sinasabi ko kasi hindi niyo ba ako nakikilala, ang tunog parang ang yabang ko eh. Diba? Pag sinabi ko hindi niyo ako nakikilala, ang gusto kong sabihin sa inyo na nasa tama lang ako palagi. Yun lang yun. Hindi niyo ba ako kilala? Nasa tama lang ako palagi. Wala akong pakialam kung magalit kayo sa akin. Mga tarantado pala kayo, mga traidor kayo eh. Magpapaturo, magpapacheck, magpapatulong. Tas bandang huli, mga traidor ka rin pala. Yun ang di ko maintindihan sa mga tao. Tuloy natin. Tuturuan ko kayo tapos magtatraidor kay kuya. Mga putang ina nyo, wala akong Magtatraidor, tuturuan ka, tas magtatraidor ka rin pala. Iwasan nyo nga yung mga ganyan, guys. Minus points kayo sa langit kagad, guys. Ako, guys, I'm always going to be on the right side regardless.
Kung tama ang salbakuta, tama salbakuta. Kung tama markadong bungo, tama markadong bungo, guys. Kung tama yung krusada, tama yung krusada. Di ba? Wala tayong magagawa dun eh. Yung punto nila, tama eh. Eh kung tama yung 187, dun din ako sa 187, tama sila eh. Di ba? Kung tama yung ex-battalion, yung pinaglalaban nila, tama, eh di dun tayo. Oh, di ba? Kung tama yung 3 digits, eh di dun tayo. Tama sila eh. Di ba? Ang sinisita natin, yung pag-uugali, guys. Pag-uugali, hindi yung buong pagkatao. Ano kinalaman natin sa buong pagkatao? 'Di ba? Yung pag-uugali. Oh. 'Di ba? Huwag niyo nang tirahin kung sinusuportahan ko yung isang tao pag nagbago na. Ganun naman 'yun eh. Nagbago yung isang tao. Bakit? Bakit niyo sinisita? You know, pag hype ko sa isang tao na nagbabago, na gusto na, may kita mo naman eh, pag ayaw na ng issue ng isang tao eh. Magbabago sila ng linya, puro positibo na. O ngayon, anong gagawin? Mai-hate mo pa rin ba yun? Pag nakita mo nagbago, di suportahan mo. Oh, di ba? Traidor, nagtatraidor, sitahin mo. Di ba? Oh, nagsisinungaling, sitahin mo pa din. Kahit kalaban mo buong mundo. Huwag kang guys. Kasi at the end of the day, titignan sa timbangan. Sino tama at mali. Di ba? Yung pagkonsente, mali din yun eh. 'Di ba? Hindi tama yun, guys. Oo. Kung mali flip top, mali sila. Kung tama flip top, di tama sila. Wala tayong magagawa dun. 'Di ba? Magalit man kayo kung magalit kayo sa akin, eh ganun talaga, guys eh. Tapos sabihin nyo, balimbing, walang balimbing doon. 'Di ba? Pag nakita nyo nagbago yung tao, di doon, supportahan ninyo. Ako nga lang yung reactionist yata na nagpa-follow kahit hinahate ninyo yung tao eh. 'Di ba? Pinapalo ko, XB pinalo ko, 187 pinalo ko. 'Di ba? Smugglers pinalo ko. Fleet G pinalo ko. Target pinalo ko. 'Di ba? Ano pa? Republican, lahat pinapalo ko yan basta Pilipino. Ganun ako sumuporta. 'Di ba? Regardless. Kung mali sila, sisitayin natin. Oo. Mike Swift pinalo ko. Kahit sino mga artist pinapalo ko. Hindi ako madamot. Palo lang pala eh. Yun lang naman pala yun eh. Makikita ko yun. Pero lagi nyo rin isipin, nakikita ko yung mga ginagawa ninyo. Nakikita ko yung improvement ninyo sa pag-uugali ninyo. Eh, makikita mo naman eh. Nag-i-improve sila, puro positibo lang sila. O, di ba? Well, ganun lang tayo. Pero pag may ginawa silang hindi maganda, tapos nagkakaroon ng issue dahil sa ginagawa ninyo, kailangan sitahin talaga yun. Yung ginawa ng salbakuta, tama yun eh. Di ba? Yung issue na yun, di ba? Yung issue na yun, tama yun, guys. 'Di ba yung binash mo yung mga tao na magtap na, maraming mga Pilipino may pangarap, guys. 'Di ba? Walang successful na artist na pipigilan ka pag nag-i-start ka pa lang. Kasi alam nila din diyan sila galing eh. Walang CEO na pagtatawanan ka kasi dahil nag-i-start ka na mag-business. Walang ganon. Kasi alam nila yung hirap ng pag-start na mag-business. 'Di ba? Ngayon, kung sikat kang artist, tapos pagtatawanan mo yung nag-i-start, tapos tumitingala sa'yo, may problema ka na nun. Kung hindi narcissistic ang tingin doon, may psychopath ka na. 'Di ba? May problema ka na nun. 'Di ba? Eh, problema ka sa pag-iisip. Masyado kang nasilaw. Ganun yun. Ako guys, hindi ako, pag nakita ko nagbago yung tao, pag nakita kong positibo yung ginagawa, susuportahan ko pa rin yan. Diba? Pero pag may pinakitang hindi maganda, sitahin nyo. Kasi kailangan yun eh. Kasi hindi nila nakikita yung tama at mali. Walang nagsasabi sa kanila nun. Kailangan nilang matuto. Kailangan nilang makita yung sarili nila. At makikita lang nila yung sarili nila pag merong nagsabi. Dahil yun yung refleksyon ng pagkatao nila eh. Diba? Ako nga, nakikita ko yung sarili ko, meron akong ginagawang mali, nagsusorry pa ako live on video. Sinasabi ko sa inyo, guys, pasensya na. Kung nasabi kong ganito, pasensya na ako, nagpaliwan. Kasi meron akong ganong ugali. Uncontrollable, unstoppable, ganon ako magsalita. And sometimes, hindi ko inaasahan, may mga tao na nasasaktan. May magko-comment na nasasaktan sila. And I feel guilty about it, you know? Masakit sa akin na merong nasasaktan kasi hindi ko yun intention eh. Ang intention ko, magkaroon kayo ng bukas na isipan. Lumawak yung pangunawa ninyo. Hindi ko intention na saktan yung damdamin ninyo, magalit kayo sa akin para mag-post kayo na ikasasama ng loob ninyo sa akin. Hindi ko yun intention. Ang intention ko, maayos yung utak ninyo. Di ba? Ganun lang naman yun eh.
At the end of the day, pare-parehas Pilipino. Saan ka makakita? Kapwa mo Pilipino, dinadahon mo. Hindi maganda yun eh. Yung ginawa nila. Kaya tama yun. Kung pumanig ako sa Salbakuta, pumanig ako sa Donggalo, sa pinaglalaban na, dahil tama sila. Yun na ngayon. 'Di ba? Makita nyo naman eh, kahit naman sa ibang artist eh, pinapakinggan ko, tinitignan ko, tinitimbang ko rin. Kung may mali o may tama. 'Di ba? Hindi ako sinusuportahan ko pa rin. Oh. Minsan hindi mo rin makakalimutan yung ginagawa nila. Siyempre, meron din silang mga pagkakamali na hindi mo makakalimutan, 'di ba? At yung pagkakamali lang na yun lang yung tinitira mo, yung pagkakamali na yun, 'di ba? Pero hindi ko nililait yung buo nilang pagkatao. Minsan talaga kasama yun eh, yung pangbabash mo sa kanila. Pero yun na lang ay expression, 'di ba? Makikita mo naman eh, but most of the time, direct ako dun sa pag-uugali talaga nila. Kasi yun yung kailangan matingnan at ma-emphasize at ma-magnified. Tuloy natin, guys. Utang na loob, kaya kaming mga markado sa inyo'y magtatao. Woo! Halika na tumatra, pagsasampalin natin ang mga turak, ang mga Sino to? bungo. At inyo'y magtatao, Shanong bungo. Shanong Bungo. Tumatra, pagsasampalin natin ang mga turak, ang mga putangin, ang mga iyakin na bilang, ang tataas ng mga ere pero wala binatba. Naalala ko pa noon na wala kang pamasahe, pinakain ka sa bahay at doon ka pa tumae. Tapos bumaliktad lang ang putang ina, sarap niyong gilitan gamit ang labaha. Mabagal mo lang flow, walang uti. Putak, meron siyang tinitira dito. Hindi ko alam kung sino yun, pero kilala niyo na yun. You know, kung may idea ako, may idea rin kayo at alam niyo na kung sino yun. Tuloy natin, guys. Sarilihin niyo na lang. Woo! Woo! Kamboses niya si ano, kasi, correct me if I'm wrong pero kaboses niya si Buen Suceso ng Buen Suceso ng ano, ng The Mongoloids. Kaboses niya. Ayun. Damn! Woo! Bars. Damn. Ganda din yun pang-ending yun Sorry guys, ang dami kong sinabi guys. I'm sorry guys. Ang dami kong ano. Masyado mabigat naman yung binigay ni Kid. Sumakit yung ulo ko dun Kasi, ayoko manggaling sa akin yung mga ganitong bagay guys Ayoko manggaling sa akin. Kasi ang lumalabas parang parang pinagagalitan ko kayong lahat Parang hindi dapat. Although kasi guys, may gusto silang sabihin, dapat panoorin nyo to guys. Sa mga tao, panoorin nyo to. Pakinggan niyo to guys. Marami kayong makukuha Guys, watch yourself all the time. I promise you, always check yourself. Kasi, I'm telling you, meron laging nakamasid. Marami. Ako dami namamasid sa akin Minsan nga tinatagpa. Wala, binablock ko na lang. Wala kasi ako time sa mga ganun guys. Wala akong time sa mga haters ko. Labas na ako sa ganyang klase ng kalakaran ninyo. Basta ako tuloy lang ako sa gusto kong gawin. Ganun pa man guys, maraming salamat guys. Bibigyan ko to ng 10 kasi medyo mabigat yung mga paratang nila dito at hindi ko siya mare-recommend sa mga taong may hina ang pangunawa at may hina ang puso. Kasi masyadong mapangahas at very invasive yung kanta na to. 'Di ba? At nilagay nila sa Salbakuta para ipakita na, kasi ang Salbakuta is one of the tawag dito pader. Kung di man pader pinaka tawag dito yung pinaka tawag dito pinaka pole, 'di ba? Diyan nila pinakita na parang meron silang sinasabi rito na meron silang authority. Ito sinasabi namin dahil parte kami nito at nakikita na statement kasi ito To the may point sila dito na parang pakiramdam ko hindi dapat ako yung nagsasabi. Kasi guys, kung sinuri at sinala ko to guys,
makakapagsalita ako ng bagay na ikasasakit ng iba at iisipin ng ibang tao na ako yung nagsasalita na hindi naman galing sa akin. Na-explain ko lang yung sinasabi ng Mercado Bungo. And at the same time, I tried so my best na i-minimize yung intensity para hindi niyo hindi niyo makita o mapansin na parang intention ko nasaktan kayo. Hindi naman galing sa akin yung mensahe, sa kanila. Ini-explain ko lang yung motibo ng kanta nila. 'Di ba? Kasi tatlo lang naman yan eh. Facts, meaning at message lang naman yan, guys. Eh. Yung facts, yung meaning at yung mensahe nila. Tuloy natin, guys. Maraming salamat, guys. So, bibigyan ko to ng 10 dahil just be careful, guys. Yung ganitong klase ng kanta, pag pinakinggan ninyo, sana magkaroon kayo ng bukas na isipan. You know, lawakan ninyo yung pangunawa ninyo at checkin ninyo yung sarili ninyo, i-assess ninyo yung sarili ninyo, tingnan ninyo yung sarili ninyo, pakinggan ninyong mabuti at unawain yung mabuti. Isa puso ninyo. Aralin niyo yung mga sinasabi. Para makita ninyo kung ano yung dapat yung baguhin sa sarili ninyo. Ganun pa man, guys. Maraming salamat, guys. Galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay ninyo, sa pamilya niyo, mga kaibigan ninyo at mga tao na nakapaligid sa inyo at higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Kailangan niyo magdasal, guys, kasi para maayos kayo. You know, maayos yung pagkatao ninyo, yung buhay ninyo at yung tinatahak ninyo. 'Di ba? Ganun pa man. Maraming salamat, guys. Plan motive nga pala ng Good Vibe Pro. Ingat kayo lahat dyan. Peace out.